Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 11 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6 57 ng umaga. Mag-aalas 7 na. At araw po ngayon ng Sabado, kaya medyo late ako ng mga 30 minutes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal, direct dito sa Los Angeles, ay gusto kong talakayin itong matagal ko nang tinatalakay ito, pero gusto ko bigyan ng diin o i-magnify ko. Upo. Ito mga ginagawa nila Sara ay futile. Opo, futile po yan. Ang title ko po ngayon, God knows the plan of the advocates of Sara Duterte are futile. Gagamitin ko na po ang pangalan ng Panginoon. Pero wag po kayong mag-alala kasi mineditate ko na po ito at nag-prayer na ako na patawarin ako ng Diyos na ginagamit ko ang kanyang pangalan. Pero kailangan para matauhan sila . Ulitin ko ang title ko po ngayon, God knows that the plan o ang mga proposal o ang mga intention ng mga abogado ni Sara, the advocates of Sara Duterte are futile. Yan po ang papatunayan ko ngayon. At bibigyan ko po ng diin yan. Opo. Kasi nga, sa ngayon, ay ito ang hinihintay ko ngayon . Sa ngayon, ay parang ang Korte Suprema ay nagigipit. Opo. Nagigipit na . Kaya, ilalabas ko na ito that the proposal of advocates of Sara Duterte is futile. Ayan, nababasahin ko na lang useless or fruitless or vain or produces no result or pointless. Yung mga proposal nila, yung mga plano nila, yung mga panukala nila, may panukala sila . Sila ang nagpanukala sa Korte Suprema . Maalala nyo po, nung ang prayer nila ay bakit daw hindi binigyan ng pagkakataon si Sara marinig at masagutan ang mga complaint. Yun ang prayer nila. Kaya nagdesisyon naman ang Korte Suprema, mga walang hiyang Korte Suprema na ito, nagdesisyon sila, ang konstitusyonal yung ginawa at bigyan daw si Sara ng panahon para marinig ng personal siguro o harap-harapan, hindi ba? O harap-harapan o namukhaan, hindi ba? At saka masagutan ng harap-harapan din o namukhaan ang mga kaso. Ayan po, ay ngayon ay ayaw na naman nilang humarap. Ano ang gagawin ng Korte Suprema? Hindi ba? Kaya nagigipit ngayon ang Korte Suprema. Pero marami pong mga abogado na nagsasabi na overreach ang ginawa o nag-extend ng power ang Korte Suprema dyan. Kasi nga, bakit? Hindi ba sila nakakabasa ng konstitusyon? Hindi ba nila alam ang konstitusyon na in the time of impeachment, ang Kongreso has the sole power, di ba? Or authority or jurisdiction to try, hindi ba? Bakit pinakialaman nila yan? Hindi ba? Ayan na nga. Ngayon, nagigipit na sila. Hindi ba? Hindi sila makapag-issue ng TRO kasi sinusunod lang yung advice nila. Ay sa akin nga kahit na ano pa ang batas na gawin nila, batas kasi yan Yang desisyon ng Korte Suprema, batas po yan.
na pinatutupad yan. Pero nga, kung sa katagalan ay may nagkukulkul o may nag-a-against, hindi magiging batas yan. Hindi. Kasi nga, umpisa pa lang, may nagsasabi na, overreach yan eh. Paano magiging batas yan? At ito na nga, sinusunod ng mga lower house, ng kongreso, ng bagong kongreso, sinusunod nila, ay bakit si Sara hindi pa humaharap? Di ba? Bakit si Sara ay mag-TRO na naman siya? Ayan po yung proposal nila noon na ginamit ng Supreme Court is futile. Yan po ay pasensya na po kayo kung medyo mabigat ang sinasabi ko o binibigyan ko ng diin o medyo pasigaw kasi nga kailangan po God knows that the thoughts or plan or the proposal of advocates of Sara Duterte are futile. Alam yan ng Diyos. Alam nga ng Diyos kung nagnakaw yan o nagpapatay siya ng tao Alam yan. Kaya Diyos ang bahala dyan. Yan ang sinasabi ko po dito. Ngayon, ito po ang Bible verse, Psalms 94 verse 11. The Lord knows the thoughts of man, that they are futile. Opo, yan po nakasulat Hindi ba? At tinignan ko po sa Biblia, halos lahat ng libro may ganyan nakasulat. Opo. Kung ang libro ng Biblia ay 66. Kung ang libro, Kasi si Moses, 4 na libro nang sinulat niya Genesis, Deuteronomy, Exodus, at saka yung Numbers. Hindi ba? Halos lahat nakasulat ng ganyan. The Lord knows that the thoughts of man, they are futile. Ay hindi po natin pwedeng labanan yan kasi nga nakasulat Ito nakasulat sa Psalms pero hangga po sa New Testament nakasulat po yan. Opo. Alam ng Diyos na ang mga panukala o yung mga iniisip ng mga tao ay futile o walang silbi. O wala, hindi ba? Pero mahagip natin yan, bakit ganun, at ipapaliwanag ko yan, Okay. Proverbs 21 verse 30. At ayan po, nababasa nyo po, hindi ba? There is no wisdom, nor insight, nor no plan that can succeed against the Lord. Ayan po, May panukala kasi ang Panginoon na huwag kang magnanakaw Ay kung nagnakaw si Sara, sige nga, kung nagnakaw si Sara, na yan na po ang nakikita ko, mga 90% to 95% talagang nagnakaw yan. Ngayon, kung nagnakaw siya, hindi pwede magpaplano ang kanyang mga abogado na hindi kukontrahin ng Panginoon. Kasi hindi nagbabago po ang utos ng Panginoon Huwag kang magnanakaw, hindi ba? Huwag kang mangangalo niya. Kung ginawa mo yan, huwag kang papatay ng tao. O huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Pag ginawa mo yan, babalikan ka ng Panginoon. Yan po, Kasi hindi nagbabago po ang panukala niya Hindi ba? Ngayon ay there is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Ayan po. Kinuha ko yan, pinili ko yan. Kasi nga, parang ganun din yan doon sa una hindi ba? Parang ganyan Hindi ba? Paano mag-succeed yan? May plano nga sila. Anong plano nila? Ay, Supreme Court, sabihin mo na ang konstitusyonal yan. Sabihin mo na bigyan si Sara ng pagkakataon magpaliwanag. Ay ayaw namang humarap. Sino ngayon ang sira ulo? Adi ang Supreme Court. Hindi ba? Sabihin nyo po na mali ako. Sabihin nyo.
ang sinabi ng Supreme Court, bigyan si Sara Duterte ng panahon o pagkakataon na marinig ng harap-harapan yung mga kaso. At bigyan din siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Diyan pa lang sa lower house o diyan sa Kongreso. Ay sino ngayon ang sira ulo? Di ang Supreme Court kasi nga ayaw humarap ni Sara. Hindi ba? Kaya nga tama ang sabi ng Panginoon, there is no wisdom, nor insight, nor plan that can succeed against the Lord. Wala po. Ang akala lang nila matatalino sila. Yan sila Narbasa, yan sila Purton. Hindi po kayo uobra sa talino ng Panginoon. Opo. Ang nakasulat po ay kwal lang yan ang talino, yung pinakamatalinong tao o yung pag-iisip ng tao, foolishness lang sa harapan ng Panginoon. Foolishness. May nakasulat na ganyan. The wisdom of this world is foolishness in the front of God. Ayan po Hindi ba? Hindi uubra O ano ba ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah? For my thoughts are not your thoughts, and my ways not your ways, sabi ng Panginoon. Yung pag-iisip daw ng tao ay hindi pag-iisip ng Panginoon. At yung pamamaraan ng tao, ayan nga yung pamamaraan nila, pumunta sila sa Supreme Court, at nagsasalita ang Supreme Court na hindi naman maipaliwanag ng harap-harapan. Gusto ko nga ito silyunin, interview niyan sa publiko para ipaliwanag niya bakit ang konstitusyonal pero bukas may tatalakayin ako yung mali ni Leonin na pinapa-explain na naman ngayon ang Kongreso. Isinulat ko na yan sa mga YouTube ngayon, hindi pwede yan. Kasi deceit po yan Pag sumagot ang Kongreso dyan, yan ang ipapaliwanag ko bukas kasi humiling na naman ang Supreme Court na magpaliwanag na naman ang Kongreso. Ay pag nagpaliwanag ang Kongreso niyan, iisa lang ang ibig sabihin yan. Under sila ng Supreme Court. Ayan po under sila ng kapangyarihan ng Supreme Court. Delikado po yan. Kasi nakasaad po sa konstitusyon natin, in times of impeachment, the Congress has the sole authority or jurisdiction or power to try. Ayan po Bakit pakikialaman sila ng Supreme Court? Pero very clever ang Supreme Court o gili o mapaling lang, pinapaliwanag lang naman, hindi ba? Pero hindi po Pag nagpaliwanag ka, ang ibig sabihin niyan, sir, hindi ba? Ano yung sasabihin mo? At doon na uumpisahan ngayon na ito ang gawin mo, ito ang gawin nyo, ito ang hindi nyo dapat gawin. Hindi ba? Ayan na po Delikado po yan. Very clever po yan. Ako alam ko yan kasi pinag-aaralan ko po ang Biblia. Di ba? Wala silang karapatan para sabihin yan sa Kongreso. At ang tendency pa ata yan, pati Senado, i-require nila na magpaliwanag dahil doon sa petition na mga abogado ni Sara Duterte na i-TRO. Wala nga silang TRO na inisyo kasi mapapahiya lang sila Pero nag-issue naman sila daw ng magpaliwanag kayo. Ano ang masasabi nyo dito? Kalukuhan lang po yan. Nagtatanga-tangahan o nagluluko-lukuhan na lang ang Supreme Court dyan. Pero bukas tatalakayin ko yan. Itutuloy ko lang po ito Itataas ko lang po Ayan, 1 Corinthians chapter 1 verse 19 hanggang 20. Pero ito po ang paborito ko o pinakamaganda. Opo, ito For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the intelligence of the intelligent I will prostrate. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Bakit? It is written. Ibig sabihin po niyan, doon pa sa Old Testament na
nakakuan na yan, nakasulat na yan, o na-discuss na yan. For it is written, sabi niya, I will destroy the wisdom of the wise. Ayan nga, yung mga mahistrado na yan, may wisdom yan na inaakala nila na uubra sila. Ay ngayon, ay bakit hindi humaharap si Sarah? O, bakit ayaw niyang madinig ng personal, hindi ba? Ng harap-harapan. O, at bakit ayaw niyang magpaliwanag? Bakit tatakbo na naman siya sa TRO? O, dahil ba nababayaran? Ay ako, iisa ang iniisip ko dyan Kasi nababayaran ang Supreme Court. Ay pero, kung mali ako, mali ako. Pero yan ang nakikita ko at hindi nyo ako mababawalan dyan. Kasi nga hindi ba? For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and the intelligence of the intelligent I will prostrate. Sabi po ng Panginoon yan, noon pa. It is written Ay ngayon, inulit lang ito sa Corinthian. Kasi nababasa na ni Paul yan doon sa luma. Where is the wise man? Where is the scribe? Manunulat, hindi ba? O nasaan na yung mga matatalinong tao? Nasaan na daw yung mga iskriba, yung mga manunulat? Ay yung mga manunulat din, magagaling din yan, hindi ba? Binabago ang mga word, hindi ba? O inaayos ang mga word para lukuhin, hindi ba? O katulad yung ginagawa ng Supreme Court ngayon, ay magpaliwanag kayo dito, lower house, magpaliwanag kayo o mag-comment kayo. Ayan po yan po ang mga iskriba Ganyan ang trabaho nila O, yun ang isusulat nila para safety sila. Pero may halong gili o panlilinlang o clever. Madikit. Opo, madikit. Ang clever kasi parang yung mapalnilang din yan Opo, madikit sa'yo pero lulukuhin ka niya. Clever nga Natutunan ko po yan sa Saudi Arabia. May nakasama ako na Egyptian. Ay pinag-usapan namin yung sip-sip. Hindi niya alam. Yung madikit o yung parang mapanlinlang. Ang sa aming kanya, ang tawag dyan, clever. Ayun nga, that is the proper word, clever. Ayan, where is the philosopher of this age? Ayan, mga pilosopo yan nakasulat po dyan, where is the philosopher of this age? Pinupilosopo lang nila mga tao. Niluluko nila. Hindi ba? Ang linaw na nakasulat sa impeachment, ang sole authority ay nasa Kongreso. Both house po yan Ang lower house, ang prosecutor, at ang upper house, ang judge. Ayan po. Temporarily. Ayan po, hindi permanently, temporarily. Kung natapos na, wala na. Ayan po hindi ba? Where is the philosopher of this age? Mga pilosopo lang yan, hindi ba? Ang sinabi nila, bigyan daw si Sarah ng pagkakataon marinig ng personal. Ngayon ay nasaan si Sarah? Sige nga, mga pilosopo kayo, hindi ba? Saan ngayon si Sarah? Ayaw talagang humarap kasi nga guilty. Ang sabi po ng Biblia, the guilty plea. Hindi ba? But the innocent is as bold as the lion. Ang linaw po niyan Nasaan ngayon ang mga pilosopo na ito, mga Supreme Court na ito? Where is the philosopher of this age? Wala Wala silang magawa ngayon. Kasi nga, kung nagkasala yan, parurusahan yan Lalo na kung marami na ang umiiyak. Marami na ang dumudulog sa Panginoon. Panginoon, ay paano na ito? Hindi ba? Wala na kaming magawa Hawak lang nila si Martiris noon hawak nila yung ombudsman Martiris na walang ginawa. Hindi ba? Prosecutor nga siya. Ay sasabihin niya, bakit sasabihin niya na walang batas na makakapagpatino sa tao? Ay totoo naman yun. Walang batas. Pero hindi ikaw dapat ang magsasalita ng ganon. Kasi ombudsman ka
Oh, may pira ka para mag-imbestiga. Oh, may authority ka para mag-imbestiga. Hindi mo pwedeng sabihin na walang batas. Wala ngang batas. General term yan na nasa Biblia din yan. Walang batas na makapag-justify sa tao. Walang batas na makapag-justify sa tao. No one is justified by following the law is evident. Kaya nga tayo maliligtas lang sa pamamagitan ng faith. Yun po ang tinatalakay doon. Pero ikaw, hindi mo pwedeng sabihin na walang batas na makakapagpatino sa tao. In general yan. Kasi tinatalakay noon ni Paul ay we are saved by faith. It is not of the works or it is not of following the law. Ang katotohanan niyan, wala namang sumusunod sa batas, hindi ba? Nangangalo niya ba sila? O, nagnanakaw ba sila? Walang nakakasunod po sa batas. Kaya nga, walang maliligtas sa batas. Sigurado ako dyan, kasi nga inulit-ulit ni Paul yan. Ha? Sabi ni Paul, gusto niyo sumunod sa batas? Gusto niyo talagang sumunod sa batas? Ang sabi ni Paul eh. O, sumunod na kayo. Walang humaharang sa inyo. Sundin niyo na ang lahat ng batas. Sabi ni Paul, but I will remind you, there is no one is justified by following the law is evident. Sabi ni Paul dyan, gusto nyo bang sumunod talaga sa batas? Oo, sabi nila, sundin namin ang batas. Ay, bahala na kayo dyan. Hindi kayo masisave. Ang sabi ni Paul, kagandahang loob lang ito, kaya masisave kayo by means of faith. Kasi nga, alam ng Diyos, hindi naman makakasunod ang tao eh. Hindi makakasunod eh. Kasi nga, sa isang buhay niya, sa isang siglo ng kanyang buhay, ay baka nangalo niya siya eh. Baka nagnakaw siya, baka nagsinungaling siya. O baka yung iba, pumatay pa nga eh. Di ba? O nagpapatay. Ganun po yan. Has not God made foolish the wisdom of this world? Ayan po ang tinatanong ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19 hanggang 20. Hindi ba kanya ginawa na ng Diyos na foolish yung mga tao na may wisdom kunyari? Hindi ba? Ginawa lang niyang foolish. Hindi ba? At yan na nga, nakikita natin ngayon ng harap-harapan, ng personal. Ginawa niyang foolish itong mga Supreme Court Justice. Kaya nga ayaw humarap eh. Ngayon, ang gagawin na naman nila, ipaliwanag nyo nga ito, mag-comment nga kayo dito sa petition ng mga advocates ni Sarah. Buwisit yan. Mga advocates lang yan eh. Ay simple, gagawa din ng mga sigalot yan eh. Hindi ba? Gagawa lang yan ng kalukuhan, yung mga advocates na yan. Ayun na ba, ito namang Supreme Court, natatalakayan ko yan bukas, ay, sir, mag-comment nga kayo dito. Yun eh. Clever nga eh. Hindi ba? Kung ako ang lower house, bakit ako magko-comment dyan? Ay ako ang pinakamataas dito. At wala na bang penal clause? Wala. Walang penalty po ang kwan. Hindi nga legal yan eh. More on political o 50-50. Political at saka legal yan. Yang impeachment na yan. At alam po ng mga mababatas yan. Alam na kahit na sinong tao. Bakit ngayon ay ang gusto ay susunod sa legal process o susunod yan sa Supreme Court? Ay sir, magpaliwanag nga kayo dito? Hindi pwede yan. Hindi ba? Kaya nga nagiging pulis lang ito eh. Itong mga Supreme Court na ito, pulis lang yan, pulisness lang yan sa harapan ng Diyos. At malamang gagawa ngayon ang Diyos para ipakita ulit na pulisness lang yung ginagawa ninyo. Pati na yung mga abogado ni Sarah. Hindi ba isang taon na naghintay? Tapos ngayon ang gusto nyo pala hindi mag-appear si Sarah? Ay di niluluko nyo lang mga tao. Hindi ba? Niluluko nyo lang ang Supreme Court. Ang Supreme Court nagpapaloko. Ayan nga, puro mga clever yan. At palagay ko,
palagay ko po mga kababayan, mga minamahal, naipaliwanag ko na kung bakit yung mga panukala ng mga abogado ni Sara ay futile. Kasi nga, kung gumalaw ang Panginoon, mangyayari ito that the wisdom of this world is foolishness in the sight of God. Where is the intelligent o yung mga intelihente? Saan na? Saan na mga eskriba? O saan na mga pilosopo ng mga the philosopher of this age? Hindi ba? O mga magistrates yan hindi ba? O mga maestrado. Saan na sila? Bakit hindi kayo gumawa ng ganito na ipaliwanag nyo sa mga tao? Ako kaya kong ipaliwanag ito. Hindi ba? O, ayan na nga. At ayan, naipaliwanag ko na po, naipaliwanag ko na yung mga panukala nila is futile. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Bukas huwag niyong kalimutan, i-discuss ko, kalukuhan lang yung ginagawa ng Supreme Court na yan, na ang sinasabi nila ay magpaliwanag ang Kongreso. Mga kwan yan, mga pulis ang tawag ko dyan. At yan ang nakasulat dito. Di ba? Ay talagang ganun po Ganun po ang tao Opo. Ganun talaga O sige po at salamat po sa inyong pakikinig Salamat po.